Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Magandang araw sa inyo lahat. Pag-usapan natin agad itong mga updates natin dito sa PBA at sa Gilas, Pilipinas. Ako, ang daming nangyayari sa mundo ng sports, ano? Alright, dito muna tayo sa mga questions natin na pwede nyo reactan o bigyan ng reaksyon o ng opinion ninyo. Okay? At ng inyong suggestions kung meron kayo, ano? Ilagay nyo lang po dito sa ilalim ng video natin yung comment section, yung comments niyo para mabigyan natin ng mabigyan nyo ng komento. Alright? So, katulad na nakita nyo dito sa ating thumbnail, ano? Alam naman natin kamakailan hindi magandang balita, ano? Dahil na injured itong si Kai Sotto. Alright? Si Kai Sotto po ay na-injured dahil parang alanganin yung galaw niya nung nung pound niya ng bola, no, sa loob, no. Pagpasok niya doon sa loob, pag-dribble niya sa loob, no. Pagpihit niyang ganon sa pa-clockwise, ano. Pagpihit niya, may lumagutok sa kanyang tuhod, ano. Pagka kasi may mga naririnig kayong mga nagpa-pop sa tuhod, ano. Hindi naman natin sinasabi na na ACL agad 'yon, ano. Syempre titingnan pa 'yon, pero masakit 'yon. Usually pag masakit tapos may nag-pop, no? Isa sa mga possibilities na injury mo ay ACL injury. At yun na nga, nakumpirma sa MRI ni Kai Sotto, ACL injury. Ngayon, kinoconsider itong si Quintin Meliora Brown, si QMB, na naglaro para dito sa UP Fighting Maroons na maging kapalit, no? Siyang hahalili dito sa pwesto ni Kai Sotto. Alright? Marami nagsasuggest at willing naman daw itong si QMB na maglaro para dito sa Gilas, Pilipinas. Okay? So, ang tanong namin sa inyo, tanong ko po sa inyo, no? Ano po ba ang inyong saloobin tungkol dito kay QMB? Fit po ba siya? Akma po ba siyang kahalili? O tamang kahalili po ba siya o kapalit? Qualified po ba siya sa inyong palagay na maging kapalit ni Kai Sotto sa itong pinakamalapit is yung third window, ano? So, kapalit ni Kai Sotto sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa Pebrero. Sa February na po yan. Okay? So, ilagay niyo lang po dyan sa comment section ang inyong saloobin tungkol sa bagay na yan. Okay? Tuloy lang natin yung ating discussion tungkol dito kay Kai Sotto, no? Si Coach Tim Cone, no? Kung meron daw mag-a-apply o makikita na magaling na malaki na bigs, or big man na maaaring pumalit dito kay Sotto, welcome naman daw yon. Welcome sa kanya na tignan or panoorin or i-observe ang kanyang laro. At isa sa mga lumalabas o lumulutang na pangalan sa social media itong si QMB. Okay? Although, syempre, you love your own, he loves his own. Yung player niya sa Barangay Ginebra na si Japet Aguilar, yun ang unang-unang syempre makikita niya. Of course, kapag meron, sabi nga niya, pag may makikita pa siyang iba na pwedeng pumalit, welcome naman sa kanya yon. Hindi ko lang alam kung anong setup nila doon o nagkakausap na ba sila, ni QMB, si coach with the coaching staff of Gilas. Nag-apply na ba siya? Nag-try out na ba siya? Okay? Pero so far, ang kinoconsider ni Coach Tim Cone ay si Japet Aguilar. Tingnan nga po natin ang mga credentials nitong si QMB. Over dito kay Japet Aguilar. Kasi
aminin na natin, Japet Aguilar is aging. Medyo ang mileage niya medyo malaki-laki na, mataas na, no? So i-compare natin itong si QMB kay Kai Soto. Okay? Ay kay Soto. Kay Japet Aguilar I should say, no? Okay. Si QMB versus Japet Aguilar is 1 inch taller, 10 pounds heavier, and ito is sa mga consideration ko kung ako ang pipili, 13 years younger than Japet Aguilar. Okay? So ito yung mga physical attributes masasabi natin na kailangan i-consider ng Gilas coaching staff. Okay? Para sa kanilang pamimili kung si Japet Aguilar nga ba o si QMB na lang ang ilalagay bilang kapalit nitong si Kai Soto. Alright? Or pwede, kung pwede, no? Sabay sila. Okay? Yan. Kasi itong si QMB, meron din namang international experience. US NCAA Division 1. Wow. Malaking bagay yan, ano? At marami na rin experience ito pagdating sa international competition. Plus, yung championship niya na idala niya o napadala niya or nakamit nila, no? Sa UAAP, no? Yan. All right? So, yan. Pwedeng pagpilian yan, ano? Either it's Japet Aguilar, it's going to be Japet Aguilar or Quintin Millora Brown. Okay? Sayang si Kai Soto na-injure talaga. Malaking blow ito sa ating kampanya. Although, okay, qualified na tayo para sa FIBA Asia Cup, no? Sa August, no? All right? Kaya lang hindi natin baga kasi iba rin yung may Kai Soto sa third window, no? Okay? Pero yung third window kasi, baga parang exhibition game na lang ang kino-consider nila dyan. Although laban pa rin yan versus Chinese Taipei tsaka sa New Zealand. Okay? Okay na rin na okay lang din. We can manage, kumbaga. Mas maganda kung nandiyan si Kai Soto, pero we can manage, no? The lineup, yung kawalan ng isang Kai Soto, kahit pumasok pa tayo sa third window, makipaglaban pa tayo sa ibang team sa third window, kahit walang Kai Soto, medyo manageable, medyo okay lang. Kasi pasok na naman na tayo, no? Qualified na tayo. Pero iba pa rin yung may Kai Soto at mananalo tayo with Kai Soto. Okay? Iba pa rin, kasi ine-expect ni Coach Steve ko, no? Makita niya yung combination ng AJ Edu tsaka Kai Soto, malakas yun, no? Pagdating sa international competition, AJ Edu and Kai Soto combined inside, ano? So far, hindi na muna natin makikita yung combination dahil nagre-recover pa rin din itong si AJ Edu sa kanyang injury. Okay? So, kung ano man nang nandyan, anong available, yun ang kukunin ng coaching staff ng Gilas Pilipinas. Okay? Will it be Japet Aguilar or QMB or both? Yan. Yan ang mga abangan natin sa mga susunod na panahon. Okay? Now, punta kain tayo dito sa PBA updates. Alright? Tingnan naman natin itong team standings, para magkaroon kayo ng glimpse or idea. Nasa kalahati na ho tayo kasi ng halos kalahati na ng turneyo. Tingnan muna natin ang mga performance ng bawat isa. Ito ang team standings, makikita nyo sa inyong screens, Number 1, Northport, 7-1. Rain or Shine, 5 wins and 1 loss. Okay? Converge, 6 wins and 2 losses. You have our guest team, Hong Kong Eastern, 6-3. Barangay Ginebra, 5-3. Meralco Bolts, 4-3. TNT Tropang Giga, 3-2. And Lex Road Warriors, you have 3-4. San Miguel Beermen, 3-4. Phoenix Fuel Masters, 2-5. Magnolia Hotshots, 2-5.
Blackwater Bossing 1 and 6, at hanggang ngayon wala pa rin pong panalo ang Terra Firma Jeep with 0 and 8. Nakakapanibago lang tingnan itong team standings natin na ngayon. Kasi nangunguna po, no? On top of the heap is Northport Batangpier with a 7-1 record. Okay? At kamakailan, ang kanilang huling game, natalo nila. No? After several years, natalo nila ulit ang Barangay Ginebra. Okay? So, yan. Tapos, ang mga kasama niya sa taas, sa banda sa taas, may mga potential na maging top 2 or yung mga nasa taas sa upper bracket ng ating team standings, ay hindi yung mga usuals na nakikita natin ng mga nakaraan. Ang mga nakikita natin usually sa taas, Magnolia, San Miguel, TNT, okay? Well, ang Ginebra nasa bandang gitna yan, ano? Pero yung mga usual suspects na nandun sa taas ng mga teams, okay? Nasa bandang ilalim, ano? Look at San Miguel, you have 3 and 4, and then you have Magnolia with 2 and 5. Ang mga nasa taas, okay, mga so-called, sabi nila, no, independent teams, ano? Well, hindi natin masabi kung independent teams yung iba rito. Okay? Kuno yung iba. Sabi nila, no? Northport, ayan, na-displace tuloy yung iba, no? So, yung ibang mga dating nandyan. So, ang mga pumalit, yung mga nasa ilalim dati. So, total turnaround, ano? Northport, well, Ross is there, rain or shine. Converge, yan ang nakakapanibago. Dati, Converge, walang panalo, no? Pero ngayon, 6 and 2 sila. Sumingit pa yung, nagdagan pa natin ang isang team, yung Eastern. Hong Kong Eastern team. Maganda rin ang performance. So, dagdag dagdag pressure yun. Dagdag slot yun. Okay? Ginebra nandyan. Dahil nga kasi may Justin Brownlee sila, no? Alright? Then you have Meralco nasa bandang gitna. TNT nasa bandang gitnang baba. No? Lower, mid-lower. Ano? NLEX ganun din. Okay? Hindi lang tayo sanay makita San Miguel tsaka Magnolia nasa ibaba, no? Kasama ng Phoenix, Blackwater at saka Terra Firma. Kagrupo nila, no? So, they have to do a lot of improvement sa kanilang performance, lalo na itong San Miguel, ano? Hindi na sila naka-abante sa EASL. Tanggal na sila. Okay? Ano kaya nagiging problema dito sa San Miguel? Palit-palit ng import, biglang palit ng coach, mga players ba? Okay? Speaking of San Miguel, players, okay? And in relation to the performance of Northport, Batangpier, dahil nga nagkakaroon ng siguro problema sa performance ng San Miguel, balak ng San Miguel na gumalaw. Okay? May mga usap-usapan na pipitas na naman sila sa puno. Na ang tawag doon sa puno, ang pangalan ng puno ay Northport Batangpier. Pipitas sila ng bunga doon, may ipapalit sila, at may itatransport ang Northport na player nila papunta sa San Miguel. Titingnan na natin kung totoo ba tong trade na to, pero malakas ang usapan, nagagalaw ang Beermen, no? Sa mga susunod pang mga araw. No? Sino kaya ang kukunin nila? May mga bali-balita dyan, si Gio Halalon, you have Arvin Tolentino, si Cade Flores, o di kaya itong si Will Navarro. Matagal nang issue yan si Will Navarro lilipat na San Miguel. Okay? So, tingnan natin kung matutuloy itong mga trades between Northport and San Miguel Beermen. Ang Magnolia naman, parang hindi inaalagaan ng SMC, pinababayaan lang. Walang kabago-bagong player. Puro nasa mga late 30s na yung mga superstars nila. Ito si Rafi Ribis. Hindi naman natin pinipigilan maglaro, pero kumuha naman na kayo ng malaking big men.
big man na yung magiging ano nyo, magiging sentro ng opensa ninyo. Okay? Mga forward niyo, isang lang medyo nag-age na. Although siya ang pinakabata sa mga matatanda, sa mga kuya, no? Baroka medyo, although maganda pa performance, kaya lang nagpapalakas yung ibang team eh. Kahit ba magaling sila, veterano yung mga yan, ang kalaban naman nila edad, their age. Okay? Yung mga katulad ng Converge, tsaka Northport, okay? Mga bata yung mga nandiyan, lalo na yung Converge, ako, daming mga bata, mas athletic. Okay? Mapag-iiwanan yung mga aging players. Okay? Sa San Miguel, may mga aging players rin dyan. Hindi yata nagpapalit. Okay? So far, dapat pagtuunan ng pansin, lalo to Magnolia, na pag-iiwanan ng dalawang kapatid. No? Ang Barangay Ginebra, naku, hakot ng mga players sa mga bata. Okay? Samantalang Magnolia languishing below the standings. Kawawang kawawa. Okay? At sabi nga kilala niyo siguro naman itong veteran PBA player na si Jerry Esplana. Naglaro to para sa Santa Lucia, no? Hindi ako nagkakamali, no? Okay, saka sa dati, no, 80s, sa Presto ba siya naglaro? Nakalimutan ko na, no? Okay? Yan. Nagtataka siya bakit di pinapalitan. Dapat may pinapalit na. Although hindi pa aalisin, pero mag-i-infuse ka na ng youthfulness or youth, no? Ng mga young guns, ika nga nila, sa team mo. Pagka nakikita mo ng hindi maganda, nag-age na yung mga players mo. Okay? Kasi, let's face it, age will be a factor there. Nagpapalakas yung ibang team, mapag-iiwanan kapag di ka nag-update ng mga players mo. Okay? So, yan ang nangyayari sa PBA ngayon. Ngayon, ang tanong natin sa inyo, konting lagay nyo ulit sa comment section sa ibaba. Okay? Maganda ang performance ng Northport ngayon. Ito ba magandang performance ng Northport na nakikita natin ngayon? 7-1 sila ngayon. Baka sakali, makapasok sila sa semifinals at sa finals at who knows, mag-champion ng Northport. Wow. Okay. Kung ganun ba ang mangyayari, kung sakaling mangyari yon, or currently, kung nakikita nyo, maganda performance sila. Sana hindi sila intro boys, mabubura ba etong ng kanilang magandang performance and eventually kung mapapala rin sila, maging champion sila, mabubura na ba? Eventually. No? Finally, mabubura na ba ang bansag sa kanila bilang farm team? Okay? Or any team for that matter, Okay? Kasi let's just be specific, Northport kasi maganda performance. Although yung iba maganda rin ang performance. So kung halimbawa i-generalize natin, ang isa bang team na kinukonsidera or tinataguri ang farm team kapag ka nag-champion, mabubura na ba yung kanilang kumbaga parang kanilang yung bansag sa kanila, yung tawag sa kanila na hindi maganda, na negative. Okay? In this instance, Northport ang pinakamagandang performance or example natin na pwede nating gawing example. Lagay nyo lang po yung inyong comments dyan sa ibaba ng ating video. At bago tayo magtapos, inaanyayahan ko po kayo na i-like nyo po itong video na to at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Alright? At i-like nyo na rin po at follow ang ating Facebook page na Talking Toshi TV. Alright? So patuloy po ninyong subaybayan ang ating mga ina-upload na videos tungkol sa mundo ng sports. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtutok sa ating mga video vlogs tungkol sa sports, tungkol sa palakasan, Ayan. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.